David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 46. Ancient, ito ay ang kasintahan ni Jordan, ang manugang ng pamilya Shao. Ang babaeng iyon ay dating kasintahan ni Mr. Chen, at ngayon ay katabi na niya ang pamilya Shao. Pakiramdam niya ay superior siya, kaya niluraan niya si Mr. Chen. Sabi ni Sonia. Ang pamilya Shao, matapang ka talaga, tatawagan ko si Shao Yan para magtanong ngayon. Sumimangot si Gu Wentian at malakas na sinampal ang mesa. Alam din niya kung bakit nagpadala ng mensahe si David para itaboy ang Shao Yan na iyon. May ganoong festival pala kasama ang pamilya Shao. At naintindihan din ng mga taong naruroon sa isang iglap. Sa pagkakataong ito alam nila na magiging malas ang pamilya Shao. Mukhang dapat na mabilis na putulin ang pakikipagnegosyo sa pamilya Shao. Sinaunang kalmado, ang ganitong uri ng walang kabuluhang bagay, kaya ko itong sarili ko. Bahagyang ngumiti si David, hindi man lang pinansin. Sa oras na ito, si Jordan at Delia ay parang langgam sa kanyang paningin. Sa labas ng hotel, medyo nagalit si Jordan dahil sa nakakalaso na sikat ng araw. Kuya Lay, uminom ka ng tubig. Inabot ni Delia kay Jordan ang isang bote ng tubig. Isang malaking lagok si Jordan, pinahid ang pawis sa noo, at mahinang bumulong, hindi ako makakapasok, ano pa ang hinihintay mo dito? May sakit talaga ako. Bagamat nagreklamo, hindi naglakas loob si Jordan na umalis. Natatakot talaga siya na putulin ng kanyang ama ang kanyang baon sa loob ng kalahating taon. Habang umiinom pa lang ng tubig si Jordan ay nadatnan niyang lumabas ng hotel ang kanyang ama. Tuwang-tuwa si Jordan at nagmamadaling sinabi, nasa labas ang tatay ko, kailangan na nating makapasok. Dali-dali siyang sinalubong nina Jordan at Delia. Dad, bakit ka lumabas? Pwede ba tayong pumasok ngayon? Excited na tanong ni Jordan. Go in the F. Art, na-kick out ako. Galit na sabi ni Shao Yan. Saglit na natigilan si Jordan, at saka sinabing, Tay, anong nangyayari? Bakit mo pinaalis? Paano ko malalaman? Galit na pinandilatan ni Shao Yan si Jordan, huwag kang mahiya dito, bumalik ka sa akin. Nagmamadali siyang dumating, at ngayon lang siya makakabalik sa kawalan ng pag-asa, hindi man lang pumasok sa pinto sina Jordan at Delia. Nagsimula na ang piging, at pagkatapos ng halos 2 oras, magtatapos na ang piging. Pulang-pula ang mukha ng lahat at napakasaya ng usapan. David, kailan mo nakilala si Gu? At napakagalang ni Gu sa iyo. Ikaw ang bida sa piging na ito, at hindi mo man lang sinabi sa akin. Sa wakas, sinamantala ni Sonia ang pagkakataon, hinayla si David sa isang tabi, at hindi nasisiyahang nagtanong. Noon, nagmamadali ka sa akin, at hindi mo sinabi na pumunta ka sa handaan. Nalaman ko mamaya, at gusto kong sorpresahin ka. Tumawa si David. Ang laki talaga ng surprise mo, takot na takot ako noon, grabe ka, wala kang may tatago sa akin sa hinaharap. Sinuntok ni Sonia si David sa dibdib, napakagaan ng puwersa, malandi. Hinawakan ni David ang kamay ni Sonia, at nagkatinginan ang dalawa. Walang salita, walang komunikasyon, eye contact lang. Dahan-dahang lumapit si David kay Sonia, gustong magtago ni Sonia, ngunit hindi kumikibo, ang kanyang puso ay napakasalungat. Nang makitang malapit ng magkay. Sa si David, ipinikit ni Sonia ang kanyang mga mata at hinintay na dumating ang sandaling iyon. May dumi ka sa mukha mo. Ngunit habang kinakabahang naghihintay si Sonia sa sandaling iyon, biglang nagsalita si David ng ganoong pangungusap. Iminulat ni Sonia ang kanyang mga mata at nakita si David na nakatingin sa kanyang sarili na may masamang ngiti. Damn, hindi kita pinapansin. Sinuntok ng malakas ni Sonia si David at tumakbong namumula. Sa mga oras na ito, pinagmamasdan ni Ruben ang kanyang anak na tumakas na namumula ang mukha, bahagyang ngumiti, at naglakad patungo kay David. Ginoo. Shen, may plano ka ba sa future mo? Gusto mo bang magtayo ng sarili mong kumpanya? Tanong ni Ruben kay David. Agad na umiling si David, ayoko. Gusto ni David na linangin ngayon at pagbutihin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Kung tungkol sa pagsisimula ng isang kumpanya at pagnenegosyo, talagang hindi ito gusto ni David, at hindi rin siya magaling. Kabanata 47.
Nang makitang napakasaya ni David na umiling-iling, natigilan si Ruben saglit, ngunit mabilis itong napangiti, at sinabing, ayos lang, hindi naman babae ang babaeng ito na si Sonia, pero napakagaling niyang magpatakbo ng kumpanya at magnegosyo. Kunin mo lang siya. Pagkatapos magsalita ni Ruben, umalis na siya. Napatingin si David sa likod ni Ruben at walang magawang ngumiti. Naiintindihan niya ang iniisip ni Ruben. Tutal anak lang naman siya ni Sonia. Sa hinaharap, ang lahat ng negosyo ay ibibigay kay Sonia. Kung talagang magsasama-sama sila ni Sonia, ang ganitong kalaking negosyo ay palaging mangangailangan ng susuporta sa kanya. Gaya ng, hindi nagtagal, napuno na ang lahat at handa nang umalis, nagpaalam sa isa't isa. Ngunit sa sandaling ito, ang pinto ng piging ay biglang itinulak, at pagkatapos ay 12 ng mga tao ang pumasok, lahat sila ay may hawak na armas. Nang makita ang mga taong ito na biglang pumasok, lahat ng naruroon ay nagulat, ngunit ang mukha ni Gu Wentian ay nanlamig, at si Tang Long, ang bodyguard na nasa tabi niya, ay direktang sumugod sa kanyang baywang at naglabas ng isang kalahating talampakan ang haba na machete, binabantayan si Gu Wentian. Sa harap mo, security, nasaan ang security? Nang makitang may nagmamadaling pumasok, sumigaw ng malakas si Ruben, pero walang security guard na pumasok. Ginoo. Huwag kang sumigaw, walang makapasok sa mga security guard mo. Malamig na sabi ng bisita. Feng Sihai, bigla kang nagdala ng isang tao, ano ang gusto mong gawin, dapat mong malaman na ito ay isang piging na inihanda ng mga sinaunang tao. Pasiga na tanong ni Ruben. Ang mga taong ito ay pawang miyembro ng Chilong Gang, at ang pinuno ay si Feng Sihai. Mabilis na naglakad si Feng Sihai papunta kay Gu Wentian, yumuko at sinabing, Gu, hindi ko intensyon na mang-istorbo, dumating lang ako para hanapin si Lin Chanho. Sa oras na ito, naikuyom na ni Lin Chanho ang kanyang mga kamao, at sa sandaling pumasok si Feng Sihai sa pinto, alam niyang narito siya para sa kanya. Si Juyitang at Chilong Gang ay mortal na magkaaway, at ang dalawa ay nakamamatay na magkaaway, ngunit sa ngayon, walang makakagawa sa isa't isa. Kadalasan, si Lin Chanho ay magdadala ng maraming kapatid na dumalo sa mga pagpupulong, ngunit sa pagkakataong ito kay Gu Wentian, si Lin Chanho ay medyo pabaya at hindi dinala ang kanyang mga nasasakupan. Ang isa pang dahilan ay naroon si David, kaya gumaan ang loob ni Lin Chanho. Tiyak na natanggap ng Feng Sihai na ito ang balita, kaya nagdala siya ng mga tao dito. Hanggat napatay si Lin Chanho, si Juyitang ay magiging walang ulo, at malapit ng isama ng Chilong Gang. Wala akong pakialam kung sino ang hinahanap mo, ngunit maaari mo bang pasukin ang aking piging kung gusto mo? Tanong ni Gu Wentian na may malamig na mukha. Ancient, gaya ng sinabi ko, hinahanap ko lang si Lin Chanho para ayusin ang mga account, at ang pagpasok ay isang huling paraan. Magalang na sabi ni Feng Sihai. Balimatard. Biglang hinampis ni Gu Wentian ang mesa, sinusubukan mo bang sumalungat sa akin? Ancient, ayaw kong makipag-away sa iyo, pero ayaw ko ring pakawalan si Lin Chanho. Ang ganitong uri ng pagkakataon ay isang bihirang pagkakataon. Bukod pa rito, para sa isang mahalagang piging noong sinaunang panahon, si Lin Chanho lamang ang inimbitahan, ngunit hindi inimbitahan si Feng Sihai. Ito ay malinaw na dahil hindi ko gusto ang aking Chilong. Tulong. Sinabi ni Feng Sihai na hindi mapagpakumbaba o mayabang, malinaw naman dahil hindi siya inimbitahan ni Gu Wentian. Ang dahilan kung bakit hindi inimbitahan ni Gu Wentian si Feng Sihai sa oras na iyon ay dahil ang puot sa pagitan nila ni Lin Chanho ay masyadong malalim at hindi komportable na pumunta dito. Feng Sihai, ikaw ba? Namula sa galit ang mukha ni Gu Wentian nang makita niyang hindi nagbibigay ng mukha si Feng Sihai. Ngunit bago siya matapos magsalita, tumayo si Lin Chanho at sinabing, ginagawa ng asawa ang lahat ng mag-isa, at dahil sinundan mo ako, ikumpara natin. Pagkatapos magsalita ni Lin Chanho, agad siyang tumayo, handang tumugon sa pag-atake ni Feng Sihai anumang oras. May isang uri, pagkatapos ay papatayin kita ngayon at dadalhin ang iyong Juyitang sa bag. Sabi ni Feng Sihai, humakbang patungo kay Lin Chanho. Kabanata 48. Mapangahas. Sinampal ni Gu Wentian ang mesa, at ang buong katawan niya ay puno ng galit. Lahat ng naruroon ay natakot sa galit ni Gu Wentian.
Si Tanglong, na nasa tabi ni Gu Wentian, ay nakita ang galit ni Gu Wentian, tumalon siya at mariing lumapag sa harap ni Lin Chanho. Feng Sihai, huwag mong bigyan ng matandang mukha, nililigawan mo si kamatayan. Sumambulat si Tanglong na may malakas na espiritu ng pakikipaglaban, at ang mga buto sa kanyang katawan ay kumaluskos. Huminto si Feng Sihai sa pag-atake, kumunot ang noo at tumingin kay Tanglong, Tanglong, kung lalaban ka hanggang kamatayan ngayon, maaaring hindi mo ako matalo, hindi pa banggitin na mayroon pa akong 12-dosenang mga subordinate. Manalo ka man o hindi, malalaman mo lang kung susubukan mo. Si Tanglong ay sumengot ng malamig at tumayo. Ancient, hindi ko ginustong maging kaaway mo, pero patuloy mo akong itinutulak, at hindi ako madaling makipagtalo sa Chilong Gang. Malaking bagay ito, at walang sino man dito ang gustong lumabas ng buhay. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Feng Sihai, at tila nakagawa na siya ng desperadong paghahanda. Namula ang mukha ni Gu Wentian, at bahagyang nanginginig ang buong katawan niya sa galit ni Feng Sihai. Walang sino man sa Horrendel ang hindi nagbigay ng mukha sa kanya, ngunit ngayon ay pinawalan siya ng mukha ni Feng Sihai. Gayunpaman, sa pagtingin sa 12-dosenang mga mamamatay tao na nasa likod ni Feng Sihai, medyo napahiya rin si Gu Wentian. Si Feng Sihai ay dumating na handa, siya ay malalagay sa gulo, ang mga bagay ay talagang hindi madaling hawakan. Ancient, hayaan mo kaming magpahinga ni Feng Sihai ngayon, wala kayong pakialam. Nakita ni Lin Chanho na nasa dilema si Gu Wentian, at pagkatapos magsalita, nagkusa siyang salakayin si Feng Sihai. Si Lin Chanho ay sumuntok, na may tunog ng pagsipol, napakabilis, at ang kanyang lakas ay sumabog sa sukdulan. Alam niya na ang pakikipaglaban kay Feng Sihai ay hindi maaaring magkaroon ng kahit kaunting reserbasyon. Nang makita ni Feng Sihai na si Lin Chanho talaga ang nagkusa sa pag-atake, ang kanyang mukha ay biglang ngumisi, hindi siya umiwas o umiwas, humarap sa suntok ni Lin Chanho. Putok! Dinurog ni Lin Chanho ang dibdib ni Feng Sihai gamit ang isang suntok, at isang malaking ganting atake ang naging dahilan upang umatras si Lin Chanho ng 3 hakbang, ngunit hindi gumalaw si Feng Sihai, ni hindi man lang nasugatan. Medyo namutla ang mukha ni Lin Chanho, at natakot siyang tumingin kay Feng Sihai. Sa oras na ito, ang lakas ni Feng Sihai ay tumaas ng husto. Hahaha, Lin Chanho, parang kilati ang suntok mo, huwag kang titigil, pumutok ka pa. Itinaas ni Feng Sihai ang kanyang ulo at tumawa ng malakas, hindi man lang tinanggap si Lin Chanho sa kanyang mga mata. Itinuturing ding bayani si Lin Chanho, at hindi niya kayang panindigan ang pampublikong kahihiyan at provokasyon ni Feng Sihai. Matapos sumigaw ng galit, muli siyang naglakad patungo kay Feng Sihai, ngunit sa pagkakataong ito ay kumuha si Lin Chanho ng solid wood stool. Wow! Ang dumi ay bumangga sa katawan ni Feng Sihai, at agad na nabasag, habang si Feng Sihai ay nakatayo pa rin ng bahagya, hindi gumagalaw. Lin Chanho, natapos na ang aking matigas na qigong, hindi mo ako masasaktan, ngayon na ang aking pagkakataon. Pagkatapos magsalita ni Feng Sihai, sinipa niya si Lin Chanho. Hindi nakaiwas si Lin Chanho, at pinalayas siya ni Feng Sihai. Isang bibig ng dugo ang bumulwak at bumagsak sa lupa. Dahil sa matinding sakit, ang mukha ni Lin Chanho ay lubhang nakakapangilabot. Sa pagtingin sa hitsura ni Lin Chanho, nakasimangot si David at tatayo na sana, ngunit pinigilan siya ni Sonya, huwag kang mayabang, mukhang napakahusay ng taong ito sa pakikipaglaban, hindi ka naman kalaban. Natatakot si Sonya na hindi matalo ni David si Feng Sihai at nasugatan siya. Hindi pa rin niya alam ang relasyon ni David at Lin Chanho, gaano man kalakas si Feng Sihai, hindi uupo si David. Bago magawa ni David ang anuman, sinabi ni Gu Wentian, Tanglong, turuan mo siya ng leksyon. Tumango si Tanglong, kinuyam ang kanyang mga kamao, at direktang sumugod kay Feng Sihai. Sa harap ng pag-atake ni Tanglong, hindi magiging maluwag si Feng Sihai, at hindi siya maglalakas loob na tumayo at hahayaang saktan siya ng iba. Dapat mong malaman na ang suntok ni Tanglong, lakas man o bilis, ay mas malakas kaysa kay Lin Chanho, at umabot na sa sukdulan. Kabanata 49. Lumiko si Feng Sihai sa gilid, iniwasan ang suntok ni Tanglong, at pagkatapos umiwas. Tanglong? Hindi kumilos si Feng Sihai?
Ngunit tumingin kay Gu Wentian at sinabing, Gu, sinabi ko na ayaw kong maging kaaway mo, gusto mo ba talaga akong pilitin? Malungkot ang mukha ni Gu Wentian at hindi siya nagsalita. At na si Tanglong ay napakadaling nakatakas ni Feng Sihai, bigla niyang naramdaman na ang kanyang mukha ay ganap na nawala, at galit niyang sinabi, huwag na kayong magsalita ng walang kaparerekon, gawin ang lansihin. Ibinaba ni Tanglong ang kanyang kamao at inihagis ito ng diretso kay Feng Sihai. Kapag tumama ang suntok na ito, mabubure ang utak niya. Nanliit ang mga mata ni Feng Sihai, at ang kanyang mukha ay galit ding sinabi, kung ganoon nga, welcome ako. Pagkatapos magsalita, direktang hinawakan ni Feng Sihai, isang catcher, ang palso ni Tanglong, at pagkatapos ay inindayog ito patungo kay Tanglong gamit ang kaliwang kawit. Nagulat si Tanglong, bahagyang lumingon ang kanyang ulo sa gilid, at pagkatapos ay sumipa palabas, sinusubukang pilitin si Feng Sihai pabalik. Ngunit hindi nagtago si Feng Sihai, at hinayaan siyang sipain siya ni Tanglong sa dibdib. Dahil sa napakalaking anti-shock force, direktang lumipad palabas ang katawan ni Tanglong. Nagawa ni Tanglong na patatagin ang kanyang katawan, ngunit sa pagtingin sa nagulat na mga ekspresyon ng mga tao sa paligid niya, bigla siyang nagalit, Feng Sihai, ngayon ay dapat hatiin sa pagitan mo at ako. Sa sinabi nito, si Tanglong ay sumugod muli kay Feng Sihai. Tumigil ka. Nang sumugod si Tanglong patungo kay Feng Sihai, biglang lumitaw ang isang figure sa harap ni Tanglong at direktang pinahinto si Tanglong. Hindi kanya kalaban, at walang kabuluhan ang lumaban, sasama ako. Pinigilan ni David si Tanglong at sinabi. Nakaramdam si Tanglong ng matinding kahihiyan, at mariing sinabi, pero na, sa pangangatawan mo, natatakot akong mapatay ka ng isang suntok. Sa oras na ito, nawala na sa isip si Tanglong, at nagsalita pa siya ng bastos kay David. Nakalimutan na niya ang pagkakakilanlan ni David. Iyon ay isang pag-iral na kahit si Gu Wentian ay iginagalang. Gayunpaman, hindi nakita ni Tanglong ang kakayahan ni David, kaya sa kanyang puso, wala siyang gaanong paggalang kay David dahil lamang sa mukha ni Gu Wentian. Ang paraan ng martial arts ay unti-unting sumusulong. Si David ay isang binata lamang na nasa maagang 20s. Kahit na natutunan niya ang martial arts mula sa sinapupunan ng kanyang ina, gaano siya kalakas. Shut up! Balimatard! You dare to be disrespectful to Mr. Chen. Agad na sinaway ni Gu Wentian si Tanglong nang makita niyang si Tanglong ay nagsalita ng hindi maganda kay David. Dapat mong malaman na si Gu Wentian ay bihirang turuan si Tanglong, at hindi kailanman itinuring si Tanglong bilang isang utusan, ngunit ngayon si Tanglong ay talagang sinabi ni David, paanong si Gu Wentian ay maglakas loob na hayaan siyang magalit. Itinikom ni Tanglong ang kanyang bibig, ngunit wala siyang gaanong paggalang kay David sa kanyang mga mata. Ang kinatatakutan niya ay si Gu Wentian, hindi si David. Sa oras na ito, lumapit din si Sonya, hinaila si David at sinabing, huwag kang bastos, hindi mo ba nakikita na kahit sina Lin Chanho at Tanglong ay hindi kalaban? Isa kang medical student, huwag mo akong sundan. Naisip ni Sonya na si David lang ang alam ni David at wala nang iba pa. Ngayon ay isang angkop na okasyon, dapat kong ipakita ito ng mabuti, kung hindi, paano ako magiging isang mahirap na batang lalaki tulad mo, ang panganay na anak na babae ng ginto. Nang marinig ito ni Sonya, biglang nahiya ang kanyang mukha, ito ang unang beses na sinabi ni David ang ganoong bagay sa publiko. Hindi ba't katulad din iyon ng pag-amin sa kanya? Wala akong pakialam kung ano ang hitsura mo, hindi ko lang hinahayaan kang makipagsapalaran. Hinawakan ni Sonya ang braso ni David at pinigilan si David na gawin iyon. Bilisan mo at umatras, walang mata ang mga kamao at paa mo, hindi mo pa oras para maging matapang. Nang makitang lumapit si David upang ipakita ang kanyang sarili, sinabi ni Tanglong na may hitsura ng paghamak. Pagkatapos magsalita, tumalon muli si Tanglong at inatake si Feng Sihai. Hoy! Hindi ka kalaban, pero bogbog ka, matigas ang ulo mo. Walang magawang umiling si David. Huwag kang magsalita, bumalik ka. Hinaila ni Sonya si David para maupo ulit. Si Tanglong ay tumalon sa pagkakataong ito, ngunit nang siya ay sumulong, siya ay sinipan ni Feng Sihai sa dibdib, at umapaw ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Si Gu Wentian at ang mga taong naruroon ay pinanood ang eksenang ito, bawat isa at lahat ay nagulat. Kabanata 50.
Mainit din ang mukha ni Tanglong. Malinaw niyang nararamdaman na hindi ginamit ni Feng Zihay ang lahat ng kanyang lakas, ngunit bilang personal na bodyguard ni Gu Wentian, at sa harap ng napakaraming tao, ang mukha ni Tanglong ay talagang walang mapagpahingahan. Ngayon mas gugustuhin niyang bugbugin hanggang mamatay ni Feng Zihay kaysa aminin ang pagkatalo. Dapat mong malaman na ang mga taong nagsasanay ng martial arts ay itinuturing ang kanilang mukha bilang mas mahalaga kaysa sa kanilang buhay. Kung aaminin niya ang pagkatalo niya ngayon, mabaho rin ang kanyang reputasyon sa hinaharap ni Tanglong. Natatakot ako na hindi niya nais na makihalubilo sa bilog sa hinaharap. Wala rin doon si Gu Wentian. Gamitin mo siya. Feng Zihay, gamitin mo ang lahat ng iyong lakas, maaari akong mamatay ngayon, ngunit hindi ako dapat matalo. Pagkatapos magsalita ni Tanglong, ang kanyang mukha ay namula, at ang kanyang katawan ay nagsimulang dahan-daang namamaga. Storm Fist. Isang malakas na sigaw si Tanglong, at ang kanyang nakaumbok na katawan ay tila Napple Iod sa isang iglap, at nakabawi ito tulad ng dati, ngunit ang katawan ni Tanglong ay sumugod na parang kanya na bola. Kumunat ang noo ni Feng Zihay, mukhang hindi ka susuko kung hindi ka magpapakita ng daya. Bahagyang tumingkayad si Feng Zihay gamit ang kanyang mga binti, at lumitaw ang mga bitek sa marmol na sahig sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit ang mga damit ni Feng Zihay ay automatikong tumaas ng walang hangin. Nakipag-away ako sayo. Nagsimulang maging eskarlata ang mga mata ni Tanglong, at sinuntok niya si Feng Zihay ng malakas. Putok. Ang napakalaking tunog, tulad ng kulog sa langit, ay nagpatakpan ng kanilang mga tainga. Hindi kumikibo si Feng Zihay, hindi man lang niya inalog ang kanyang anyo, lalo pang nasugatan. Natigilan sandali si Tanglong, ngunit pagkatapos ay bumagsak kay Feng Zihay ang malabagyo na kamao. Bang bang bang. Malapit na yan. Natapos magsalita si Feng Zihay at sumuntok. Putok. Nagbanggaan ang dalawang kamao, at agad na lumipad ang katawan ni Tanglong, tumama sa lupa ng husto, at hindi siya makatayo sandali. Ito. Sa pagkakataong ito, natulala ang lahat, at napalaki rin ang bibig ni Gu Wentian sa gulat. Bahagyang nanginig ang katawan ni Lin Chanho. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang lakas ni Feng Zihay. Si Lin Chanho, na nanginginig sa kanyang puso, ay lihim na tumingin kay David. Ngayon, natatakot ako na si David lang ang makakapigil sa Feng Zihay na iyon. Si Tanglong, na bumagsak sa lupa, ay sinubukang bumangon, ngunit 2 beses siyang nabigo. Ikaw. Kanino mo natutunan ang iyong matapang na qigong? Gulat na tanong ni Tanglong. Ye Fengchun? Kilala niyo ba ang isa't isa? Tumayo ng tuwid si Feng Zihay at sinabi. Nang marinig ang pangalang ito, biglang nagbago ang mukha ni Tanglong, mukha siyang takot, at ang katawan ni Lin Chanho ay nanginginig na parang salan. Malinaw na ang taong ito, pareho silang magkakilala, at sila ay kamangha-mangha. Gayunpaman, ang iba ay hindi tumugon, tila hindi pamilyar sa pangalang ito. Oo. Sino si Master Ye? Tanong ni Tanglong. Iyan ang aking Panginoon, at natutunan ko ang matigas na qigong mula sa kanya. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Feng Zihay, si Tanglong ay biglang nalungkot, bumantong hininga, at bahagyang umiling, hindi ka takataka na hindi ako ang iyong kalaban, lumalabas na nag-apprentice ka na kay Master Ye, inaamin ko ang pagkatalo. Talagang inamin ni Tanglong ang pagkatalo. Siya, na magsusumikap, ay umamin ng pagkatalo nang marinig niya ang mga salitang Ye Fengchun. Bahagyang kumunot ang noo ni David, tumingin kay Lin Chanho at sinabing, sino itong Ye Fengchun? Ginoo. Shen, si Ye Fengchun ay isang master ng sinaunang martial arts na may napakalakas na panloob na lakas. Walang nakakaalam ng tunay niyang lakas. Narinig ko na si Master Ye ay namumulot na ng mga dahon at nakakasakit ng mga tao. Nang magsalita si Lin Chanho tungkol kay Ye Fengchun, puno pa rin ng takot ang kanyang puso. Nakakasakit sa mga tao ang pag-aatsara ng dahon. Bahagyang ngumiti si David, ganun ba? Sabi ni David, kumuha ng toothpick, pinitik ang kanyang mga daliri, at agad na binaril ng toothpick si Feng Zihay. Si Feng Zihay ay walang oras na mag-react, agad siyang natama ng toothpick sa kanyang braso, at isang maliit na bahagi lamang ng buong toothpick ang nakalabas pa rin. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. Please subscribe to my YouTube channel at huwag kalimutan mag-like at share.
Salamat sa panunood.